Kabanata 28. Ang pagkatakot. Nung maganap ang balita sa pahayag ni Eregreto, hinusahulan ni Binzat na magkaroon ng kaguluhan sa Pilipinas dahil sa edukasyon. Ayon kay Binzat, ang edukasyon ay nakapinsala at delikado para sa bansa, at ang mga nangyaring insidente ay tila nagpatunay sa kanyang mga sinasabi. Dahil dito, nabalisa ang mga tao, lalo na ang mga ensek, mga pari at mga kapitan general. Ang mga pari na kadalasang bumibisita sa tindahan ni Quiroga ay hindi nagpakita dahil upang magpanik ang mga mangangalakal na ensek. Sa takot na baka maganap ang kaguluhan, nagtungo si Quiroga sa bahay ni Simon upang itanong kung dapat na niyang gamitin ang mga armas na nakatago sa kanyang bodega. Gaya ng payo ng alahero, ngunit tumanggi si Simon na makipagkita kanino man at sinabing hayaan na lamang ang mga bagay sa kanilang kalagayan. Hindi rin niya tinanggap si Don Custodio na abala sa paghahanda ng plano sa kanilang paglusob. Kanilang magkaroon man ng paglusob. Nang pumunta si Quiroga ni Binzat, nakita niya itong armado ng mga baril, kaya't agad na umuwi si Quiroga at nagkunwaring may sakit dahil sa takot. Lumagana pa ang balik-balita na nagsanipursa ang mga mag-aaral at mga tulisan mula sa San Mateo upang magpasimuno ng kaguluhan. May mga balita ring nagsasabing may mga barkong Aleman na nasa baybayin upang suportahan ang pag-aalsa. Ang mga usapan tungkol sa mga posibleng plano ng mga estudyante ay nagdulot ng takot sa marami at mga mungkahi na gamit ang mga nakakataon upang mapatupad ng marahas sa mga hakbang tulad ng pagdakip at pagbaril sa mga pinaghihinalaang filibustero. Kabila ng pag-iingat ng ilan, nagkaroon pa rin ng mga insidente ng kaguluhan at patayan. Isang sundalo ang nagkamali at sinalakay ng mga bata na nag-aagawan ng barya sa labas ng simbahan. At nagresulta ito ng mas matinding takot at pagtakbo ng mga tao. Sa ibang lugar, may nabaril na pulis at may mga nasawi dahil sa maling akala ng may mga kaaway. Nagkaroon ng maraming opinyon kung sino ang tunay na kagawan ng mga paskil. May mga nagsasabing si Padre Salve o si Padre Quiroga ang nasa likod ng lahat upang takpan ang mga plano. Huling bahagi ng kabanata, natagpuan ni Binzat ang bangkay ng isang babaeng katutubo sa luneta habang siya ay naglalakad, ngunit pinili niya itong hindi bigyan ng pansin sa kanyang pahayag. Mga tauhan sa kabanatang ito: una, Binzat; ikalawa, Quiroga; ikatatlo, Simon; ikaapat, Don Custodio; ikalima, Padre Irene; ikaanim, Kapitan Tiago. Ang tagpuan ng kabanata ay nagaganap sa iba't ibang bahagi ng Manila at mga kalapit na lugar. Mga aral at mensahe sa kabanatang ito. Ang takot at maling impormasyon ay nagdulot ng maling kaguluhan at mga pagkabalisa sa lipunan. Naging sanhi ito ng hindi tamang desisyon at pagkilos ng mga tao. Ikalawa, ang paglaganap ng mga tsismis at mga walang bantayang balita ay maaaring magdulot ng labis na kapahamakan at kalituhan. Kaya't mahalaga ang pagiging maingat sa pagtanggap ng impormasyon. Ikatatlo, ang pagkaroon ng matinding takot at pangamba ay maaaring magdulot ng kawalan ng tiwala sa isa't isa at pagpapala sa mga sitwasyon na naging balakid sa kapayapaan at pagkaunawa ng mga komunidad. Kabanata 29. Ang huling patiukol ni Tiago. Padre Irene ang tagahirang na tagapamahala at tagapagpatupad ng kanyang testamento. Ang malaking bahagi ng kayamanan ni Kapitan Tiago ay pinagkaloob ni Santa Clara sa Papa, sa Arsobispo at sa mga orden, habang 20 piso naman ang inilaan para sa mga martikula ng mga mahihirap na estudyante. Bagay na iminangkahe ni Padre Irene bilang tagapagtanggol ng mga kabataang nag-aaral. Bagaman inaalis ni Kapitan Tiago ang pamana para kay Basilio dahil sa umunay kawalang utang na loob, isinauli ito ni Padre Irene na nangakong
siya mismo ang magbibigay mula sa sariling bulsa. Nagkaroon ng usapan at pagtatalo tungkol sa tamang damit na isusuot ni Kapitan Tiago sa kanyang huling hantungan. Iminangkahi ni Kapitan Tinong na isuot ang isang Fransiskanong abeto para maiwas ang apoy ng imperno. Ngunit sa huli, napasyahan ni Padre Irene na isuot na lamang ang isang lumang damit ng kapitan dahil ayon sa kanya, walang pakialam ang Diyos sa panlabas na anyo. Lumaganap ang kwento na nagpapakita ang kaluluwa ni Kapitan Tiago sa mga madre, suot ang kanyang paboritong coat. May dalang-dalang tandang nangangas sa pisngi at upoy sa bibig. Nagkaroon din ng usap-usapan sa mga sabongero kung magpapasabong si Kapitan Tiago sa langit kasama si San Pedro at kung ano ang magiging kalabasan ng laban. Sa libing, 3 pari ang nagmisa at nagkaroon ng mga espesyal na seremonya na nagpaigting sa karangyaan ng libing. Maraming kamanyag ang isinunog, agwa bendeta ang ipinandilig sa kabaong at si Padre Irene ay nag-awit ng mga Des Ere mula sa koro. Marami ang humanga sa engranding libing, kabilang si Doña Patrocinio na dating karibal ni Kapitan Tiago. Sa pagiging relihiyoso, siya labis na nainggit sa maranyang libing at iniisip na mamatay na rin para matalo ang karangyaan ng kanyang mga dating kalaban. Sa kanyang kamatayan, naging isang pagkakataon si Kapitan Tiago upang ipakita ang kanyang katayuan at kasikatan na nagdulot ng inggit sa mga nais na malibing ng mas bongga kaysa kanya. Mga tauhan sa tagpuan na ito. Una, Kapitan Tiago. Ikalawa, Padre Irene. Ikatatlo, Basilio. Ikaapat, Kapitan Tinong. Ikalima, Doña Patrocinio. Ang tagpuan sa kabanatang ito ay sa bahay ni Kapitan Tiago at sa simbahan kung saan idinaos ang kanyang maranyang libing. Mga aral at mensahe sa kabanatang ito. Una, ipinapakita ng kabanata na sa lipunang pinaghaharian ng yaman at relihiyon, madalas na mas pinahahalagaan ang panglabas na anyo at ritual kaysa tunay na kabanalan at kabutihan ng puso. Ikalawa, ang kabanata ay nagpapakita ng pagkokonwari at pagpapaibabaw sa relihiyon, kung saan ang mga seremonya at mga donasyon sa simbahan ay naging sukatan ng banal, kahit na hindi naman ito tunay na sinasalamin ang pagkatao ng isang individual. Ikatatlo, ipinakita rin ng kawalan ng hustisya sa lipunan dahil ang yaman at koneksyon ay naging daan upang magkaroon ng pribilehiyo tulad ng maranyang libing at pagpabor ng nasa kapangyarihan na hindi pantay sa natatamasa ng lahat. Kabanatang 30. Si Huli. Malaking usapan sa San Diego ang pagpanaw ni Kapitan Tiago at pagkahuli ni Basilio. Labis namang nalungkot si Huli dahil sa nangyari sa kasintahan. Sa pagnanais na makalaya si Basilio ay naisip niyang lumapit kay Padre Camora. Ngunit, nag-aalangan ito dahil sa maaaring gawin sa kanya. Gayunman, ilang gabi nang binabagabag si Huli sa kanyang panaginip. Nabalitaan pa naman itong nakalaya na ang kasamahan ni Basilio. Dahil sa tulong ng mga kamag-anak, naisip niyang wala nang tutulong kay Basilio dahil wala na rin si Kapitan Tiago. Ayaw man niya ay nagtungo si Huli kay Padre Camora bilang nag-iisa niyang pag-asa para sa nobyo. Nagtungo si Huli sa kumbento at tulad ng naisip ni Huli, hinalay siya ng pare. Dahil hindi kinaya ang kahihiyang ginawa, tumalon si Huli sa bintana ng kumbento. Hindi kinaya ng lolo ni Huli na si Tandang Selo ang nangyari sa kanyang apo. Wala siyang makuhang hostesya para sa apo, kaya't sumama na lamang ito sa mga tulisan ng bayan. Mga tauhan sa kabanatang ito. Basilio, Huli, Padre Camora, at si Tandang Selo. Aral sa kabanatang ito.
Kapag mahal ang isang tao, gagawin nito ang lahat, kahit kapalit nito ay ang kanyang kaligtasan. May mga tao namang nanamantala ng kagipitan ng iba para maisakatuparan ang mga binabalak. Kabanatang 31. Ang mataas na kawani. Sa tulong ng mamamahayag na si Binzaib, hindi lumabas sa mga pahayag ang pagkamatay ni Huli. Tanging lumabas sa mga sirkulasyon ay ang kabutihan ng general, ng gawa-gawa lamang nila. Nakalaya na sa pilitan sina Isagani at Makaraig. Si Basilio na lamang ang nasa loob ng bilangguan. May dumating na mataas na kawani at nais nitong palabasin si Basilio sa kulungan. Sinabi niyang mabuti si Basilio at sa katunayan ay malapit nang matapos ang kursong medisina. Mga tauhan sa kabanatang ito: Makaraig, Binzaib, Padre Camora, mataas na kawani, Kapitan General at si Isigani. Aral: may mga taong kahit na alam na mali siya ay paninindigan na lamang ito upang hindi maibaba ang sarili at mapahiya. Ipipilit nila ang gusto kahit mayroong masamang epekto sa kanilang kapwa. Kabanatang 32. Mga ibinunga ng Paskin. Nagbago ang mukha ng edukasyon sa San Diego dahil sa nangyaring pagpapaskin. Wala nang halos mga magulang ang nagpapaaral ng mga anak, habang bihira naman ang pagkakapasa sa mga pagsusulit. Kabilang na sa mga hindi nakapasa sina Makaraig, Juanito, Picson at Tadeo. Natuwa pa si Tadeo na di makapasa at sinunog ang mga libro nito. Nang madali namang nagpunta sa Europa si Makaraig, habang si Juanito naman ay kasama ang ama nito sa negosyo. Pinalad namang makapasa sina Isagani at Sandoval, habang wala pang pagsusulit si Basilio dahil nasa pilitan pa ito. Nabalitaan na rin ni Basilio ang nangyari kay Huli at ang nawawalang si Tandang Selo dahil sa kotserong si Sinong na tanging dumadalaw kay Basilio. Nabalitaan na rin ikakasal na sina Juanito at Pauleta. Dahil doon ay nagkaroon umano ng isang piging na inaabangan ng mga tao doon. Ito ang unang malaking pagtitipon matapos lumaganap ang takot sa kanilang bayan. Aral sa kabanatang ito: dahil sa paninira ng mga nasa kapangyarihan sa isang institusyon o gawain, nawawala ng kredibilidad nito kahit ang katotohanan ay nais lamang ng mga ito ang mapabuti ang mga kapwa. Kabanatang 33. Ang huling matuwid. Isang hapon ay nagkulong si Simon sa kanyang kwarto at ayaw magpaabala. Tanging si Basilio lamang daw ang pabubukasin kapag dumating ito. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang binata. Laking gulat ni Simon ng hitsura ni Basilio. Payat na payat ito, magulo ang pananamit at tila isang patay na nagbibigay lamang muli ng buhay. Agad na ipinarating ni Basilio ang kagustuhan nitong umanib kay Simon at magsama sa mga plano nito na dati tinatanggihan niya. Naisip daw kasi niya na hindi pa niya naiganti ang kanyang magulang at kapatid na yumao. Natuwa naman si Simon at nagpunta sila sa laboratorio at doon ay ipinakita ang isang pampasabog. Sabi ni Simon ay gagamitin daw ito sa kapistahan. Tila isang ilawan o lampara ang anyo ng pampasabog na gagamitin nila. Nagbilin si Simon na magpakita si Basilio sa tapat ng parokya ng San Sebastian para sa huling pagpaplano. Tauhan sa kabanatang ito: una, Simon. Ikalawa, Basilio. Ikatatlo, Kapitan General. Aral sa kabanatang ito: kahit na nag-iisip ng matuwid ang isang tao, may mga pagkakataong kakapit din siya sa patalim dahil nabubulagan ng mga suliranin at pinagdaaranan sa buhay.